Ephesians chapter 5 verse 15 to 21. The title of this message po ay Christians, be careful how you live. Okay, balik tayo sa realidad. Paglabas natin mamaya sa simbahan na to, dito ho ang babait natin, tama? Lahat kayo mabait, kasama na ako. Pero paglabas natin ng simbahan, babalik na naman tayo sa tunay na buhay. Sa tunay na buhay, kumikilos tayo, nilalabas natin yung mga personal na ugali natin, at ang tanong, kumusta yun? Okay? Kaya ho, ang mensahe na ito ay pinamagatan natin, Christians, be careful how you live. Kailangan ho bilang mga Kristiyano, hindi basta-basta tayo ho namumuhay ng basta-basta sa sanlibutan dahil maraming mata ang nakatingin. Tama po ba? Mga mata na mapangusga, mga mata ho na naghahanap lamang ng mga bagay na mali sa atin para tayo ho ay hatulan. Kumusta po ang ating araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano? Kumusta ka pag araw ng linggo? Pastor, Christian ako pag linggo. Kumusta pag Lunes? Hanggang Sabado, Christian pa rin ba? Maging honest tayo, Christian pa rin ba tayo? Pag pupunta ko, pastor, sa trabaho ko, inugubad po yung pagiging Christian ko. Kasi mga sila, pastor, mga hindi sila Christian. Pwede ka pa magtrabaho na Kristiyano pa rin kahit hindi mga Kristiyano kasama mo? Pwede. Tama? Pastor, sa school namin, ako lang ang Christian, hubarin ko muna to. Kasi para pare-pareho kami, hindi po. So yung pamumuhay, at tinan nyo ang kahulugan, ang pamumuhay ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng isang tao o grupo kabilang sa kanilang mga pag-uugali. Ang pamumuhay ng isang tao ay sumasaklaw sa kanilang mga aktibidad, dieta. Okay, kasama daw dito pag-ugnayan sa lipunan, interes, pagpapahalaga at pangkalahatang pananaw sa buhay. So ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay hindi pang church lang. Ibig sabihin, may pangkalahatan, hindi ka lang pang simbahan. Christian ka lang pag nasa church, hindi po. Kaya balik tayo dito sa word sa pamumuhay. Kumusta po ang ating pamumuhay? Magkakaiba tayo pag Lunes at Sabado, iba-iba ang paraan natin ng pamumuhay. Pero sana ho, pakiusap ko sa inyo, wag sana ho, isa sa atin ng mga nandito na mga Christian, ang magiging dahilan kaya may isang tao na ayaw na maging Kristiyano kasi natisod. Mas matindi ang parusa sa isang tao ho na naging katitisuran para hindi na humaligtas ang isang tao. Okay, kaya ho, yan ang ating mensahe. Christian, be careful how you live. Okay, ito ho ang ating tanong. How can Christian live carefully? Paano nga ba ho mamumuhay ang isang Kristiyano na maingat? At ito ang unang sagot. Number 1, how can Christian live carefully? Number 1, by living wisely. Kung gusto mo talagang maging maingat na Kristiyano, maging maingat sa pamumuhay mo bilang isang Kristiyano, ang sabi ng apostol na ito, ang sabi niya, mamuhay kayo ng may katalinuhan. Sabi dito, mamuhay kayong tulad ng matatalino. Paano ba namumuhay ang isang matalino? Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sabi ko sa inyo kanina, i-highlights natin yung word na pagkakataon. Sa version ho niyan, ang Greek word ho ng salitang pagkakataon dyan ay kairos. Ang salitang kairos ho, Greek word po yan, ang ibig sabihin po, the appointed time in the purpose of God. Hindi lang po siya right time, hindi lang po siya appointed time. Ang sabi dito, it is the appointed time and purpose of God. Isa pang ibig sabihin, the time when God acts. Sa panahon na kumilos ang Diyos, ang tawag dyan ay kairos. Pastor, hindi ko pa nararanasan yung salitang kairos sa buhay ko. Kapatid, hindi pa kasi kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Ngayon, anong gagawin mo? Hindi pa nakilos ang Panginoon, titigil ka na? Hindi po. Kapatid, kailangan mo manalangin sa Diyos hanggang matanggap mo yung kairos. Ano yung kairos? Right time. Pangalawa, God's act. Sa buhay natin ho, hindi ko kayo dinidiscourage kung napakatagal na ng mga prayer nyo tapos wala pa rin tugon. Ang Diyos ay mayroong sariling oras. Diba? Sa atin, Lord, ang tagal na. 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, yung pastor, 30 years. Bago kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Hanggat ang isang tao ay hindi namamatay, huwag kang titigil ng kakapray doon sa kairos na gusto mong maranasan. Amen po ba? Kasi bakit po? Tumagal man yan, isa lang ang i-assure ko sa inyo, mangyayari yung panalangin mo. Kasi bakit po? Nagtiwala ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Ano ba ang dapat mong ginagawa bilang isang Kristiyano?
Pag nasa labas ka, dapat ang mindset mo na lagi, Lord, hindi lang para kumita ng pera. Mga Christian tayo, hindi lang dapat pera ang ating iniisip pag lalabas tayo, pupunta ng trabaho. Dapat naghahanap din tayo ng mga taong masisiran ng mabuting balita. Amen. Dahil hindi lang ang purpose natin kumita, ang purpose din natin magligtas ng iba. Amen po. Dahil ang mga tao na kasama natin sa trabaho, hindi laging buhay. Ganun din po tayo. Okay? Kairos means the appointed time in the purpose of God. Kaya maganda ho yung word, the time when God's act. Sa Biblia, ginamit po siya sa Bagong Tipan, ginamit po yan ng 86 times. Yung ulit-ulitin lang ho ang word sa Biblia ng 2 beses, napaka-significance na. Ito ho, inulit ng 86 times, meaning napakahalaga po niya. Okay po, in the New Testament. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Balik tayo dito sa will ng Panginoon. Pag may mga trouble sa buhay natin, meron pa po ba kayong time para lumuhod kay Lord at magtanong, Lord, ano po ba nangyayari sa buhay ko? Bakit ang gulo-gulo? Simba naman kami ng simba. Nagbibigay naman kami ng para sa iyo, pero ang gulo-gulo. Balik ka sa Diyos. Kasi Diyos lang din ang sasagot niyan. How can Christian live carefully? Mamuhay tayo na may katalinuhan. Yan. Pangalawa, by living meaningfully. Okay, gusto mo mabuhay na mayroong pag-iingat, mamuhay ka na mayroong kahulugan ng buhay. May saysay ang buhay. Kapatid, kung wala tayong pagpapahalaga sa buhay natin, meron niya nagpapahalaga. Kaya kung may mga tao sa paligid mo, hindi ka laging napupuna, wala ka laging naririnig na pagbati o pagpupugay, pagpupuri, hayaan mo na sila. May Diyos na laging nagsasabi araw-araw sa iyo, ito yung anak ko. Hindi lang natin naririnig, tama? Yung magising ang isang Kristiyano araw-araw, sinasabi ng Panginoon, yan ang anak ko. Kaya nga, pagdating mo dun sa lugar na pupuntahan mo, ano yung asal ng isang anak ng Diyos? Yun ang gusto kong i-express sa inyo sa oras na ito. Mamuhay tayo na may kahulugan. Okay? Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Ang linaw. Ang paglalasing ay nakapagbababa ng dangal ng isang tao. Yan ho ang mismong sabi ng Kawikaan. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Bakit siya nandoon sa verse na yon? Dahil ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi dapat nasasayang. Walang meaning. Pag ang isang Kristiyano ho ay laging maglalasing o gagawa lagi siya ng isang bagay na ikasisira ng kanyang dangal, nagsasayang siya ng meaning ng buhay. Napakahalaga, napaka makabuluhan ng buhay para ho sayangin sa isang bagay na gano'n. Huwag magsayang ng oras at panahon. Sabi dito ho, use your kairos meaningfully. Yan. Gamitin natin yung ating kairos ng mayroong kabuluhan. Ang sarap mabuhay. Mamuhay na may katuturan, mamuhay na may kabuluhan, mamuhay na may kahulugan. May kahulugan ang buhay. May mga tayong excited kang pumasok dahil para may target ka na tapusin. May tayong pupunta ka sa trabaho, excited ang puso mo kasi gusto mong ma-please ang amo mo, pero iibahin ng Diyos ang senaryo. Bakit po? Mayroon palang tao na ipapamit sa iyo para ipakilala mo si Jesus. Sabi ko sa inyo, pag sa Diyos tayo magtitiwala, yes, parang wala na talagang kapag-apag-asa. Kapatid, subukan mong tumindig sa tama. Subukan mong maglakad ng straight papunta sa Diyos kung hindi mo matapos at magkaroon ng result na magaganda. Meron ka ba mga kilalang mga tao, Pastor, wala nang kapag-apag-asa ang buhay nito? Then may kapakita sa iyo ang Panginoon, ito nga, wala nang saysay ang buhay nito eh. Pero binago pa niya. Meron ka bang pamilya na parang, Lord, Pastor, ang hirap dito i-win? Iluhod mo sa Diyos. Walang matigas na puso sa mga Kristiyano na marunong lumuhod sa Diyos. Bakit po? Kung hindi na kinaya hindi na kinaya, luha, yes, lumuluha ka, hindi na nakaya ng pakiusap, hindi na nakaya ng karunungan, hindi na kaya ng mga material, yung tao para mawin mo, ilaban mo na sa tuhod. Amen po? Kung hindi mo nakaya sa lakas at talino mo, labanan mo sa tuhod. Ano yung word na tuhod? Hindi sa literal. Pray. Amen, no? Pray. Last, how can Christian live carefully? Number 1, by living wisely. Pangalawa, by living meaningfully. Then last, dito na, pangatlo na agad tayo, by living relationally. Ito ho ang wag na wag ninyong aalisin. Bilang mga Kristiyano, wag na wag tayo mamuhay na parang tayo lang ang tao sa mundo. Kapatid, maraming tao nangangailangan ng ating presensya. Grabe yung word, no? Presensya. Okay, sabi dito ho, ang ibig sabihin niyan, mamuhay tayo na may kaugnayan sa iba. May fellowship, may bonding. Ano pa mga terminology na pwede nating gamitin po dyan?
mamuhay tayo na mayroong kaugnayan sa iba. Bilang mga Kristiyano, kailangan ho tayo nakikipag-ugnayan, number 1, sa banal na Espiritu, dahil ang banal na Espiritu ang magsasalita ng mga bagay na mahiwaga na hindi natin maunawaan. Huwag niyong kakalimutan na ang Diyos natin ho ay isa, pero may 3 persona. Huwag lang lagi tayo ho sa Diyos Ama, sa kay Jesus Christ. Huwag niyong kakalimutan ang banal na Espiritu. Pwede rin tayo mag-pray kay Holy Spirit na magsabi sa atin, Holy Spirit, guide me. Kakaiba siya mag-guide. Yes, magkaroon tayo ng personal, magkaroon tayo ng relasyon sa banal na Espiritu. Yes, meron na tayong relasyon kay Jesus. The moment na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, nagkaroon tayo ng mas solid na relasyon. Kaya nga ang tawag sa atin ay Christian. Yung word na Christian, composed siya ng almost dalawang word. Christ at saka Ian. Tama? So, pinagsama ho yan na mayroong significance. Na ang lagi sinasabi ng mga ibang mga Kristiyano, I am nothing without Christ. Subukan yung tanggalin ho yung Christ. Ang matitira ho dyan, yung word na Christ, pag tinanggal mo, matitira I-A-N. I am nothing without Christ. The moment na mayroon kang Kristo, dating wala naman tayo, hindi naman tayo pinapakinggan ng mga ibang tao, pero ngayon natututong ipatawag ka, i-recognize ka. Okay? Sa halip ay dapat kayo mapuspos ng Espiritu Santo. Yan ang una, dapat maayos ang relasyon natin kay Holy Spirit. Huwag niyong kakalimutan ng banal na Espiritu na mayroong maliliit na tinig. Ang isang taong tunay na napuspos ng Espiritu Santo, kita ang pagbabago sa buhay. Amen. Kitang-kita ang pagbabago sa buhay at napaka-powerful niya magsalita. Ang liit lang ng sinabi pero may impact na doon sa puso ng tao kasi hindi na sa bibig lang niya nanggagaling yung sinasabi niya, kundi may kasamang kapangyarihan na banal na Espiritu na tumatagos doon sa puso ng tao. Okay? Sabi dito, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama. Dahil sabi ko sa inyo, panghuli po ang kapwa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang at pagmamahal o paggalang kay Kristo. So tayong lahat po ay may pananagutan sa isa't isa dahil yung katabi mo na yan ay pamilya. Amen po ba? Pamilya po natin yan. Okay, tandaan. Namumuhay tayo sa mundong walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan sa mundo. Kung sa Sunday, buo pa rin tayo, hindi ko alam. Ang dami po natin ngayong Sunday, ngayong araw na to. Hindi ko alam Sunday kung mas marami pa dito, o mas kokonti. At wag naman sana may kunin na si Lord. Kasi may mga ganun time. Babalitaan mo kaya hindi nakapagsimba dahil may sakit. May kagalingan pa yun. Ang mahirap balitaan mo, hindi na nakapagsimba kasi patay na. Walang kasiguraduhan sa mundo. Paglabas mo ng bahay, lalo kung mayroon kang sasakyan, lalo kung nagdadrive ka, walang kasiguraduhan kung makakauwi ka ng walang damage. Kaya nga ngayon, pag-uwi ka ng bahay, pag-apak mo pa lang, doon kung may compound kayo o may bahay kayo, pag-apak mo pa lang, sabihin mo na agad sa Panginoon, Lord, thank you. Buhay. Tama? Kasi marami ng mga tao, paglabas ng bahay, hindi na nakakauwing buhay. Sipin mo, makakauwi ka sa bahay niyo, walang galos. Pag buhay, malakas, mas the best na blessing yun. Walang kasiguraduhan sa mundo, walang katarungan. Maniwala ho kayo sa mundo natin, umiiral, ang katarungan sa mundo, pag may pera, may boses. At yan ay gugupuin ng Panginoon sa mga huling panahon, parurusahan ng Panginoon yung mga taong walang katarungan. Galit na galit ang Diyos. Yung timbangan nga po na mayroong daya, galit na galit ang Diyos dyan. How much dun sa mga tao na walang katarungan sa buhay? Galit na galit ang Diyos dyan. Okay? Sa mundo, walang kasiguraduhan, walang katarungan. Sa mundong punong-puno ng pandaraya at napakaraming kasalanan. Napakaraming kasalanan. Hindi ho natin maisa-isa. Kaya dapat tayo maging maingat sa ating pamumuhay dito sa mundo bilang mga Kristiyano nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo. Maging maingat tayo. Kapatid, pag lalabas ka ng bahay, Christian ka. Kung walang magsabi sa iyo na Kristiyano ka, ikaw ang mag-declare, Christian ako. Mga kapatid, mga Christian tayo. Then hamon bilang mga Kristiyano, 3, mamuhay tayo ng may katalinuhan, mamuhay tayo na may kabuluhan, at mamuhay tayo na may pakikipag-ugnayan. Yan natapos ang mensahe. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri.